Yan mga kapinya, nandito tayo ngayon. Lalaki na nila oh. Yan natin tinanim na balinghoy oh. Pang October po natin yan oh. Napapansin nyo wala na siyang bulaklak. Papasukin na ho natin siya ng linis, ng gamas. Yan ang aking kasama. Dalawa ho aking kasama, aking bayaw at saka si Borjok oh. Ito po mga hindi na to bumunga. Wala na to. Sablay na ho yan. Hindi ho naiiwasan talaga yung may sablay pag ganitong buwan kami nagpapabunga. Ito naman parang abnormal style ng bunga niya. Reject na yan paglaki. Hindi na siya pwedeng tirahin. Lilinisan na natin sila para sila makahinga-hinga pa. Oh, yan oh. Kapal lang ating aalisin. Magaganda na uli yung ating mga tanim na balinghoy at yan ipang pang-agap-agap din sa panghalo sa niluluto. Grabing kapal oh. Dito lang naman siya malago sa tabihan. Oh. May lumalabas po na parang corona lang siya. Ito oh. Yan, wala na po yan. Reject na siya. Kaya ang pagpapabunga ng pinya marami ho kung ano-anong nalabas sa bunga niya. May mga abnormal, may corona lang. Yan. Yan ho, wala na yan. Hindi natin mapapagkitaan yan at reject na yan. Tulad dito oh. Ganyan ho ang pagpipinya. Hindi ho natin masusureball na maganda lahat ang ilalabas sa bunga niya. Pero napapansin ko naman pailan-ilan lang naman yung mga ganong lumalabas sa bunga, yung mga tatluhan ng mata, tapos may mga talbos lang, pailan-ilan lang naman siya. Hindi naman talaga yung may iwasan pag ganitong buwan magpapabunga ng pinya. Mga October ang sapit, November, yan, ganyan po yung lumalabas na bunga niya, pero pailan-ilan lang naman. Maganda na siyang tingnan at nasa ibabaw na ang damo niya. Yan, kahit nandiyan lang ang damo niya, okay na ho yan. Hindi na natin papasukin yan. Pero ito mga kapinya, ay sureball to na kakaunti ang kasabay nito. Kahit ito bumunga lang ng primera, segunda, kahit walang mga jumbo, lamang na ho ang ano nito, lamang na ho ang presyo. Tatama na siya sa magandang presyo. Kaya kami ho ang aming ginagawa, kahit kami ho hindi masyadong makapagpalaki ng sobrang laki ng katawan niya na puno. Basta yung ang presyo niya ay mahuhuli namin sa pagpapabunga sa buwan na tatamaan, hinuhulugan na namin. At doon ho kami nakakabawi sa presyo. Ang pinya ho kasi pag sobrang taas, kahit maliit yan, mahal. Lalo pag walang kasabay. Maganda naman na ibinunga niya. Ito ay palilinisan pa ng isa. Huling linis na to hanggang sa harbisin. Yan, natin mga gabi-gabi. Huling bigay na natin to na linis. Oh.
Kaya ang pagpipinyahan hindi talaga biro. Kailangan ho talaga ng tiyaga, pag-aantay, dapat hindi mainipin. Magkakapera din naman ho sa pinya. Medyo matagal nga lang ho ng hindi katulad sa ibang kalakal, sa ibang halaman. Pero ito naman po ay isang sa pinakamatibay na halaman na prutas. Kahit anong bagyo ang dumaan dito sa ating mga pinyahan, kampante tayo. Hindi tayo mag-iisip na masisira o ang ating halaman hindi papakinabangan. Ito kahit anong lakas ng hangin, kahit anong lakas ng ulan, napakatibay ho ng pinya. Kaya dito ho sa Tagaytay, itong number 1 production. Kasi ito ay talaga napaka tibay na halaman. Dito napapansin nyo medyo maliliit dito. Ito ay kanlong, kaya sabi ko nga ho, yung mga kanlong dapat yan inaalis. At yan ho ang nangyayari sa bunga. May mga nalabas talaga na tatlohan ng mata. Yan katulad din ito. Oh. Reject na yan. Pero sa bagong taon naman, nabibili pa rin yan pag bagong taon. Yan mga ganito. Oh. Reject na yan. Yan. Okay lang yan. Hindi naman natin masasabi kung ano ilalabas ng bunga. Pero kasama yan sa pagpipinya. Oo. Kung ating mga balinghoy, yun, gaganda. Ito po 2 beses ko parang nilagyan ng abono. Oh, lulusog. Yan. Nakakaalis na po ng pagod mga kapinya yung ating halaman at napaganda naman ng ating ginawang paraan para tayo magpatama ng ganitong panahon. October talaga tong harvest nito. Bago ko i-video pag hinarvest na ho to, at i-update ko kung magkano ang aabuting presyo. Ito, linisin na uli. Gagamasan uli natin yan. Gumaganda na siya. Siya mga kapinya. At ako gagamas din. Salamat sa panonood. Yan mga kapinya. Tapos na kami. Oh, yan ho, may-ari niyan. Yan ho, may-ari ng pinyahan. Yung aking beana. Awan ng Diyos ho, naka-usod-usod na sa mga trabaho. Lilipat naman ulit tayo sa panibagong mga lilinisan. Kami ho, may mga tanim pa. May mga tanimin pa na asikasuhin. Inuuna lang ho namin tong may mga bungang to. At ito ho ang dapat unahin at malalagoan ng damo. Tatalunin pa ng damo yung ating pinya kung hindi natin uunahan ng linis. Yan o, maganda na siyang tingnan. At tayo nakatapos na sa isang lugar. Lilipat naman ho kami sa ibang trabaho, sa ibang mga pinyahan. Yung mga pinabungan namin nung nakaraan, nagpapalaki lang kami ng pananim. Papakita ko sa inyo kung paano kami prepare, kung paano kami magtanim, kung ano yung una naming ginagawa, kung ano yung dapat alisin muna sa pinyahan bago tamnan. Kasi may mga damo na pag basta natin inalis, talagang hindi na siya nawawala sa pinyahan na
Pag tinam na natin, iyon ang damo. Katulad ng mutha, dapat yan, pagka bulwas, sprayin muna natin ang pandamo at para siya humina. Kasi yun ho ang nagpapalaki sa ating gastos. O, yan ang aking biyanan, nagbibisita. Yan ho ang nangangapital dito. Yan. Masarap-sarap na naman ho tingnan. At ito na ho ang ating kalakal. Ito na ho ang ating pinya. Bisibisita na lang ho at antay-antay sa kanyang pag-harvest. Ayos na mga kapinya. Lilinisan lang ho namin yung kapirasong luyahang ari at malago na uli ang damo. Sayang ho kasi